Kanina ay si Kuroda ang nag-draft para sa kanya at ipinangako niyo na makakahabol sila sa mga taga-Soho ko. At para hindi umano siya mainip habang nagpapahinga sa likod ay sinabi ni Kuroda na balikan nila ang tungkol sa nakaraan. Ipinaalala niya na nung nakaraang taon ay si Monami ang tumalo sa kanya sa isang inter-squad tournament para sa magiging line-up sa darating na Inter-High at hindi umano yun makakalimutan ni Kuroda. Ang pagkatalong iyon ay nagdulot umano sa kanya ng depresyon, at wala siya noong mapaglabasan ng kanyang inis at galit. Gulong-gulo noon ang utak ni Kuroda dahil hindi nito maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ni hindi na rin ito magawang makipag-usap pa kay Monami na siyang bidang-bida noon sa ibang miyembro ng kanilang team. Dumating pa sa punto na sa tuwing pinupuri ng iba si Monami ay napupuno siya ng galit dahil naniniwala siya na siya ang dapat gumawa ng pangalan para sa sarili niya sa Inter-High. Simula noon ay mas ginalingan pa ni Kuroda sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Bagamat bumagsak noon ang sarili niya ay unti-unti rin namang humupa ang nararamdaman niya sa paglipas ng panahon. Pagsapit ng Inter-High, inisip niya na kung ano ang kailangan niyang gawin para makasali sa susunod na taon, lalo na at alam ng mga tao na malakas na koponan ang Hakone Academy. Batid niya sa kanyang sarili na kulang pa ang kakayahan niya, pero may narinig siyang sabi-sabi na ang gusto ni Arakita ay siya ang maging numero 6 ng team bagay na nagpasaya sa kanya. Iyon ang nagsilbing pag-asa niya kaya malaki ang pasasalamat niya kay Arakita, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya ang isang nakakagulat na balita, na sa huling araw ng Inter-High noong nakaraang taon ay natalo ang Hakone Academy. Hindi lubos akalain ni Kuroda na mangyayari iyon. Na makikita niyang matalo si Arakita, na para sa kanya ay isang taong palaging natatapos ang mga gawain. Bagamat masama umano ang ugali niyon at matalim ang pananalita, para sa kanya ay natatangi ang kakayahan ni Arakita. Nung araw na bumalik iyon galing sa Inter-High ng nakaraang taon ay napaluha na lang siya nang sabihin sa kanya ni Arakita na siya na ang bahala sa susunod na taon. Doon sinabi ni Kuroda sa kanyang sarili na ibabalik niya ang Hakone Academy sa trono. Natapos ang tag-araw at ipinasa na sa kanilang dalawa ni Izumaida ang pagiging kapitan at bise-kapitan. Ang programa ng pagpapalakas ni Izumaida ay simple lang, mag-insayo, umano sila ng maayos at sasali sa mas maraming karera na noon ay hindi naman nila ginagawa. Sa isang munting karera na sinalihan nila ay halos walang kilala o sikat na kalahok, pero lumaban pa rin sila ng buong puso at nangako sa isa't isa na makakamit nila ang ganap na tagumpay sa bawat karera. Ngunit doon niya muli nakasalamuha ang lalaking dati niyang nakalaban sa larong basketball. Nangasar iyon tungkol sa pagkatalo ng Hakone Academy sa nakaraang Inter-High kaya pinatulan ito ni Kuroda. Ngunit bigla siya nitong itinulak sabay paalala kung paano rin niya umano ito natamaan noon sa laro na naging sanhi ng pagkatalo ng team nito. Kaya naman, bilang ganti ay itinulak naman siya nito dahilan para tumalsik si Kuroda at tumama pa sa harang ng kalsada. Gayunpaman, kahit nagtamo siya ng sugat ay nagpatuloy pa rin siya sa laban at sinabi sa sarili na hindi siya ganon kapanatag para manahimik lang kapag may nanlait sa Hakone Academy. Maya-maya pa ay nagawa niyang maabyutin ang lalaking nanulak sa kanya. Humingi siya rito ng paumanhin sa nangyari dati at sinabing lumaban na lang ito ng patas ngayon, hanggang sa huli ay nagawa niyang manalo laban dito. Kanina ay sinabi ni Kuroda na ang pangyayaring iyon ang pinagmulan ng tinatawag niyang switch ngayon. At dahil natalo ang team ng nakaraang taon ay sinabi nito na nasa kanilang mga kamay na ang pagpapatunay sa sarili ngayong ipinagkatiwala na sa kanila ang team. Hindi nagtagal ay nag-switch na ulit si Kuroda kaya ibig sabihin ay aarangkada na ulit sila, hanggang sa tuluyan na silang makahabol sa taga-Soho ko. Bago itulak ni Kuroda ang likod ni Monami ay sinabi nito na kung may hihilingin man siya, iyon ay ang magawa niyang sabihin na ang una at huli niyang Inter-High bilang third year ay nagtapos sa pinakamagandang paraan at hindi niya yun malilimutan. Sa kasalukuyan, nasa huling 1.4 na kilometro na ang dalawa at nangunguna pa rin si Onoda. Ngunit biglang kinabahan si Onoda dahilan para mahilo ito at makaramdam ng bigat sa mga binti niya. Gayunpaman, umarangkada pa rin si Onoda hanggang sa maramdaman nito na kalmado na ulit siya, kaya ipinagpatuloy pa niya ang mas mabilis na pagpadyak. Nagsimula ng isigaw ng mga tao ang bansag kay Onoda na hari ng kabundukan, ngunit kasunod yun ay nagsimula na ring kumilos si Monami para umarangkada dahil naramdaman nito na lumalakas na ang hangin. Nagawa nitong maungusan ang kaninay nangunguna na si Onoda bagay na hindi mapaniwalaan ng mga manunood. Pero sa halip na mabahala ay namangha pa ito sa pagpadyak ni Monami na siyang dahilan para maalala nito ang paborito niyang kanta. Doon na nagsimulang kumanta si Onoda, kaya nagsimula na ring tumaas ang cadence nito kahit pamalakas ang ihip ng hangin. Nagpantay ang pwesto nila hanggang sa matano na ni Monami ang hugis at sulok na bandera na siya umanong palatandaan na 1 kilometro na lang bago ang finish line. Sinabi ni Monami na tapusin na nila ang laban na iyon, pero nang mapatingin siya kay Onoda ay bigla niyang naalala ang allen na nagbigay sa kanya noon ng sombrero. Kasabay ng pangyayaring iyon, sa ibang dako ay isinuot muna ni Mihara ang sombrerong tinutukoy ni Monami na bigay ng allen nang bigla itong makita ng nanay ni Onoda.
Naalala nila ang isa't isa, at doon ay sinabi ng Ale na ang sombrerong suot ni Mihara ay ibinigay niya noon sa isang maalalahanang estudyante bilang isang regalo, at ang estudyante umanong iyon ay ang sinusuportahan ni Mihara sa karera ng nakaraang taon. Ngayon ay magkasama ulit sila para suportahan ang parehong tao na sinuportahan nila ng nakaraang taon. Napakwento muli ang Ale tungkol sa kanyang anak na si Onoda na mahiyain na bata at ni hindi makapasok mag-isa sa matataas na damo para kuhanin ang bola, pero ngayon ay kaya na umanon yun ang sarili at tumatanggi na sa tulong na inaalok niya. Palagi rin umano siya nitong kinukwentuhan kung gaano yun kailangang magsikap para sa team at kung paanong palaging nagmamadaling umalis ng bahay, pati na rin kung paano ang mga yun nanalo o kung gaano kaganda ang nangyari. Pero hindi umano iyon ang nais niya mula sa kanyang anak, dahil ang tanging gusto niya lang ay makauwi iyon ng ligtas. Samantala, ng mga oras na iyon ay nakarating na sina Monami at Onoda sa huling 1 kilometro, at mas sumikip na rin ang daan kaya mas rinig na nila ang sigawan ng mga tao na siyang nagpapakilabot sa balat ni Monami. Bigla rin itong nakaramdam ng pangangimay sa kamay dahil malapit na umano ang hangganan ng katawan nito, pero kahit ganoon ay kailangan pa rin umano niyang magpatuloy. Ganon din si Onoda na nakakaramdam na ng pananakit ng buong katawan na halos hindi na nito maramdaman ang mga daliri niya sa paa, pero iniisip nito na may 1 kilometro pang natitira kaya kailangan niyang magpatuloy sa pag-abante. Habang nagaganap iyon ay biglang naalala ng ina ni Onoda na naiwan niya ang kamerang ipangkukuha sana niya ng litrato sa kanyang anak, kaya tinuruan siya ni Mihara kung paano gamitin ang kamera ng cellphone niya. Pagkatapos niyon ay sinabi ni Mihara sa kanyang sarili na naroon din siya para sumuporta. Tandang-tanda pa niya kung paano niya sinuportahan si Monami nung nakaraang taon lalo na nang matalo iyon. Gumawa siya noon ng paraan para makausap at mapaganman lang ang loob ni Monami. Matyaga siyang nag-abang malapit sa bahay ng mga iyon pero bigo siya ng ilang araw na paghihintay, hanggang sa habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan ay napadaan na iyon. Doon na sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Nung una ay nahiya pa si Mihara na aminin kay Monami na nanood siya ng Inter-High, pero alam naman mismo ni Monami na naroon siya dahil narinig umano nito ang boses niya sabay nagpasalamat. Muling bumalik ang lungkot ni Monami habang sinasabi na umiyak siya ng maraming beses pagkatapos ng karera pero wala pa ring nagbago dahil dismayado pa rin siya sa pagkabigo ng team nila. Sinabihan din siya noon ni Tudo na bagamat masakit sa pakiramdam ay huwag na niyang sisihin ang kanyang sarili dahil wala na umano silang magagawa, at kailangan lang umano niyang tiisin hanggang sa kaya niya na iyong harapin. Wala nang nasabi pa noon si Mihara habang siya ay nakatingin sa malungkot na si Monami. Pagka-uwi sa kanila ay sinabi ni Mihara na noon lang niya nakita na depressed si Monami kaya naisip niya na paglaruin na lang iyon ng video game. Nang sumunod na araw ay agad niyang ibinigay kay Monami ang binili niya na isang bala ng laro, bagay na ipinagpasalamat niyon. Pagsapit ng pagtatapos ay araw-araw nang dumedalo si Monami sa ensayo at mukhang masaya na iyong nagbibisikleta, kaya masaya si Mihara na bumalik na ito sa normal nitong sarili. Ngunit hindi nagtagal ang ginhawang iyon dahil nababalitaan niya na ilang beses na iyong bumagsak sa mga ensayo at mga paligsahan sa intra-team races, at sa tuwing pinupuntahan niya iyon ay parang baliwala lang yun dito. Ganoon naging kadesidido si Monami na maipanalo ang bawat laban ng koponan at opisyal na karera. Maging ang ibang mga miyembro ng club ay nag-aalala na para kay Monami, kaya napagtanto ni Mihara na hindi pa pala iyon bumabalik sa normal dahil hindi naman umano ganun si Monami dati. Nang araw na iyon ay kinausap siya ni Tudo tungkol kay Monami dahil napansin nito na palagi niyang pinapanood iyon, nang bigla na naman iyong bumagsak dahil higit 2 oras na iyon sa pag-insayo. Dahil doon ay tinanong ni Mihara si Tudo kung ano ang pwede niyang maitulong kay Monami, lalo na at wala naman siyang alam sa pagbibisikleta. Sumagot si Tudo at sinabing hindi niya naman kailangang tumugon, basta't makinig lang siya sa lahat ng mga sinasabi ni Monami. Mula noon ay sinunod niya ang payo na iyon ni Tudo, kaya tuwing may sinasabi si Monami ay pinakikinggan niya lang ito tuwing nagkikita sila. Simula noon ay napansin niyang nagbabago na si Monami at nakikita na ulit niya ito nang umingiti. Bumalik na ito sa dati nitong pagkatao at punong-puno na ito ng kumpiyansa sa sarili. Sa kasalukuyan, sinabi ni Mihara na marami nang nalampasang pagsubok si Monami bago ito nakarating ngayon sa huling araw ng Inter-High. Naalala rin niya ang sinabi nito noon na ang pagkatalo sa Inter-High ay mababawi lang sa tagumpay. Maya-maya pa ay nagsigawan na ang mga tao dahil sa pagdating ng mga nangungunang kalahok, kaya naman inihanda na ni Mihara ang kanyang sarili sa pagsigaw ng malakas bilang pagpapakita ng suporta kay Monami. Nang nasa tapat niya na si Monami ay isinigaw niya ng malakas ang mensahe niya rito na ipanalo nito ang laban. Narinig yun ni Monami na siyang nagpalakas sa loob nito kaya umarangkada ito para ipakita kay Mihara na mananalo siya sa labanang iyon. Ang ina naman ni Onoda ay hindi na nagawang makapag-picture sa anak dahil mas inuna nito na isiga na humabol iyon. Agad ding umarangkada si Onoda nang marinig iyon dahil nabosesan niya ang kanyang ina na tila nag-uuto sa kanya.
Hindi nagtagal ay nagawa na niyang pantayan si Monami sa eksaktong huling 700 metro ng laban.